Kung sino yung merong numbers, siya po ang magiging Senate President or Speaker of the House, no? So, ito po mga kaibigan, meron pong mga lumalabas or mga umuugong na mga balita na eto nga sina Albi, sina Toby, at saka si Duke, mga kaibigan, ay mukhang may mga ambisyon, no? Ito yung mga umuugo ngayon na mukhang may mga ambisyon para palitan si Speaker Martin Romualdez sa pagiging Speaker. Etong sina Albi, Toby, Duke, mga kaibigan, ay tinatawag na mga silent backstabbers, no? Silent backstabbers di umano. Ayon sa isang post or sa isang article, mga kaibigan, na backstabber daw di umano ito si Albi, Toby at saka si Duke Frasco. So tingnan natin mamaya mga kaibigan, ha, hindi daw sila mapagkakatiwalaan pagdating sa pagdedepensa sa ating Pangulo, si PBBM, no? Ang sabi ng isang DDS, si Nicole Olivar, Speaker Buaya. Wow! Kung sa pagiging buwaya lang naman, wala nang magiging mas buwaya pa sa inyong mga Duterte at sa inyong VP Sara Duterte, na kaya ngayon ay merong problema, no, sa impeachment ay dahil sa kanyang paggasta ng ganon-ganon na lang sa confidential funds, no, pera ng taong bayan. So nagsalita. Sino ngayon ang merong problema pagdating sa mga kaperahan? Hindi yung inyong idolo, no, si Sara Duterte. So bumabalik sa inyo ang lahat ng mga sinasabi nyo na buwaya si Speaker, bumabalik sa inyo kasi sa inyo merong ebidensya. Nagsusumigaw ang mga ebidensya sa inyo. Pero sa pinagbibintang nyo kay Speaker Martin Romualdez, wala ni isang ebidensya. Puro lang mga pagbibintang, puro lang mga paninira, pero ni isang ebidensya ay wala. Wala kayong maipakita kahit isang ebidensya. Samantalang sa inyong Sara Duterte at sa mga Duterte ay napakaraming ebidensya. Kaya nga ayaw pabuksan, no? Kaya nga galit na galit si Rodrigo Duterte nang sinabi na siya ay magpirma ng waiver. Ayaw niyang pabuksan dahil di umano ang joint accounts na yan nila ni Sara Duterte ay punong-puno di umano ng drug money. At hindi lang yan, yung kanilang mga nakulimbat for how many years galing sa mga confidential funds, di ba? So kung titingnan po natin, kayo po ang may problema. Hindi po si Speaker Martin. Si Speaker Martin Romualdez ay maganda po ang reputasyon, di ba? Maganda po ang kanyang reputation kahit na pilit na sinisiraan ng Vice Presidente. Pero nagsusumigaw ang katotohanan na maganda po ang reputasyon ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan po ang katotohanan. Ayan. Okay, so tuloy na po tayo mga kaibigan, no? Okay, kilalang kilala na kaalyado ni Sara Duterte ang mga Frasco, no? Mga Frasco, mga kaibigan. In fact, sinuportahan ni Duterte ang mga ito sa mga halalan at si Cristina Frasco ay naging spokesperson pa niya. So, ang loyalty nito ay na kay Sara. Yes po, mga kaibigan, no? So, delikado po talaga, no? Si PBBM. So, ayon dito sa isang balita, mga kaibigan, no? Sunstar. Sara Duterte Carpio denies Bacod Alliance supports Frasco. Yan. So, tingnan natin to, no? At the signing of the sisterhood agreement between Davao City Mayor Sara Duterte Carpio and Liloan Mayor Cristina Frasco, Duterte Carpio denied claim of a Durano-led Bacod party of having an alliance with Duterte Carpio's hugpong ng pagbabago. Wala may alliance ang Bacod ug ang hugpong ng pagbabago. Sabi po ni Sara Duterte. Recalling her own experience in the 2016 presidential elections, Duterte Carpio said that when she visited the 5th District of Cebu, only 2 groups welcomed her. One was former Liloan Mayor, now Cebu Ports Authority Commissioner Vincent Franco Duke Frasco with his wife, the incumbent Mayor Cristina Frasco, and the other being Duterte Carpio's aunt, Eleanor Duterte
of Danao City. So, kung makikita po natin dito mga kaibigan, napakatagal po na naging kaalyado ng mga Duterte itong mga Frasco, no? So, Duterte Carpio thanked Mayor Frasco and Commissioner Frasco for welcoming her and for supporting the candidacy of President Rodrigo Duterte, no? So, yan po mga kaibigan, no? Matagal na po niyang kaalyado ang mga Frasco. So, ayon naman po dito mga kaibigan sa isang article ng Rappler, Sara Duterte names Cebu Town Mayor as spokesperson. So, nang naging vice-presidente po itong hindi pala vice-presidente, nung siya ay tumakbo, no, sa pagiging vice president, tumatakbo pa lang itong si Sara as vice president, ay kinuha po niya na spokesperson itong si Cristina Frasco, mga kaibigan, no? Siya po ang naging spokesperson. Cristina Garcia Frasco, a lawyer, is a second-term mayor of Liloan. She is the daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia and wife of Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Cristina Garcia Frasco, mayor of Liloan Town in northern Cebu, and daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia, will serve as spokesperson of Sara Duterte Garcia Frasco herself, confirmed in a Facebook post on July 17. Yan. So, mga kaibigan, nung naging spokesperson ni Sara Duterte, itong si Cristina Frasco. Daghang salamat, Mayor Inday Sara Duterte, sa imong pagsalig sa pagpili ka nako isip spokesperson. Thank you, Mayor Sara Duterte. Nagpasalamat siya, no, na siya ay kinuha, no, na spokesperson. The announcement comes after Duterte, the current mayor of Davao City, met with Governor Garcia on July 9. Ayan. So, yun mga kaibigan, makikita po natin na ito pong mga Frasco ay matagal na po na kaalyado, no, ni Sara Duterte. So, ito pong si Duke Frasco, mga kaibigan, just signed the impeachment versus Sara dahil natakot mawalan ng project ayon sa kanya. So, mga kaibigan, si Duke Frasco ay nag-sign lang pala ng impeachment, no, para ipa-impeach si Sara Duterte dahil natatakot siya na mawalan ng project. Oh, really? You know, Duke Frasco just signed the impeachment versus Sara dahil natakot mawalan ng project ayon sa kanya. No, mga kaibigan, so bakit ganon? Bakit matatakot siya na mawalan ng project kapag hindi siya magsasign sa impeachment, no, ni Sara Duterte? So, dito mga kaibigan, kita natin na kahit nakita niya na dapat talagang ma-impeach si Sara Duterte, ay ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte. Ayaw niya ng accountability. So, ibig sabihin pala, mga kaibigan, nasaan ang paninindigan mo? Diba? Kasi kung ikaw ay isang public servant, dapat manindigan ka. Halimbawa sabihin, ay wala kang project. Kapag ayaw mo mag-sign, manindigan ka. Bakit ikaw ay tila natatakot, no? So, dito po sa sinasabi ni Duke Frasco, mukhang merong halong paninira. Dahil alam naman natin, mga kaibigan, na kahit yung mga hindi nag-sign sa impeachment, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang budget at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang project. Diba? Yun mga kaibigan, no? So, gusto lang talagang manira. So, tingnan naman natin itong isang article. Ayan, impeachment versus Sara. Cebu Duke Frasco tells all. So, sabi po ni Duke Frasco, no, a week after signing the petition to impeach Vice President, Deputy Speaker, and Cebu 5th District Representative Duke Frasco has broken his silence. Frasco defended his decision to join the 240 lawmakers who voted to oust Vice President Sara Duterte last February 5. Otherwise, projects and programs intended for Cebu's 5th districts are at risk. The congressman said in a speech during a caravan of services in hometown in Liloan on Tuesday, February 11. Sabi niya, nisign ko sa impeachment tungod
tungod sa atong mga programa, proyekto, kalambuan. Di nako marisgo atong mga programa, mga proyekto sa lungsod, sa liluan, kung di kumukuyog sa kadaghan. Sabi niya, mga kaibigan. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, lahat naman ng mga kongresista ay talagang merong budget at merong project. Kahit yung mga hindi nag-sign ng impeachment. So, makikita natin dito, may halong kasinungalingan at may halong paninira. Diba? So, eto pa, mga kaibigan, si Albi Benitez naman ay matagal nang pinupush ang sariling partido upang maging national party. So dahil billionaire si Albi, he can use his money para makapag-recruit ng madaming opisyal sa lokal at pag nangyari yan, maaari itong bumaliktad at kontrahin ang Pangulo. Naging member siya ng PDP from 2016 to 2024. Ang haba ng panahon na nasa partido siya ng mga Duterte. Hindi maitatanggi ang malalim na koneksyon niya sa mga ito. So mga kaibigan, PDP laban pala siya. Napakatagal pala niyang naging PDP laban itong si Albi Benitez. So alam na natin mga kaibigan, kapag nagkagipitan, babalik siya sa kanyang pinanggalingan, di ba? Ang PDP laban, no? So, the Commission on Elections, COMELEC, is looking to resolve the accreditation of the kilusan ng nagkakaisang Pilipino, KNP, by early June. COMELEC Chairperson George Erwin Garcia said the new political party has to submit its memorandum within 5 days, after which the Commission and Bank will decide on its application for accreditation. Magagawa siya ng sarili niyang partido, no? The petition for accreditation was filed by Bacolod City Mayor Alfredo Abelarde Albi Benitez, who is also the party president. Mga kaibigan, meron siyang meron siyang ambisyon. May ambisyon siya, mga kaibigan. Sa bagay, wala naman masamang mag-ambisyon, di ba? Walang masamang mag-ambisyon. Lahat naman pwedeng magtatag ng kanyang partido, lahat naman pwedeng tumakbo kung ano gusto niyang takbuhan. Wala namang masama dyan. Pero ang kinokontest natin dito sa ating vlog ay sino ba ang speaker na pwedeng makatulong ng buong puso sa ating Pangulo. Walang iba yan, mga kaibigan, kundi si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga ang sinasabi natin sa ating vlog ay hindi siya dapat mapalitan, no, sa pagiging Speaker of the House. Ipagpatuloy lang, mga kaibigan, ang pagiging Speaker ni Speaker Martin Romualdez dahil siya lang ang talagang tunay na makakatulong at makakasuporta sa ating Pangulo. Yan ang katotohanan. At pinatunayan ito ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez, for 3 years na kanya pong sinuportahan. Full support po siya sa ating Pangulo. Lahat po ng mga proyekto ng ating Pangulo at nagdadagdag pa siya ng mga proyekto, ng mga bagong mga proyekto na mga magaganda. At ang 20 pesos na bigas, hindi po iyan magtatagumpay without the support of Speaker Martin Romualdez. Dahil alam naman natin, mga kaibigan, no? The power of the purse ay nandyan sa House of the Representative. Ang House of the Representative po, si Speaker Martin Romualdez, ay full support sa proyekto, programa ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. At naglabas po siya ng budget para dyan. At patuloy po siyang maglalabas ng budget para sa 20 pesos na bigas until 2028, hanggang sa katapusan ng termino ng ating Pangulo. Kaya nga, mga kaibigan, sinasabi, no, na maganda na ang susunod na maging Pangulo ay kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy po ang mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo, katulad po ng 20 pesos na bigas. Kung si Speaker Martin Romualdez po, mga kaibigan, ang magiging Pangulo sa 2028, tuloy-tuloy po ang 20 pesos na bigas. Kung si Sara Duterte o iba pa na magiging Pangulo sa 2028, huwag niya nang aasahan na magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas dahil wala po silang concern sa taong bayan. At sabi nga po ni Sara Duterte, hindi daw posible, napaka-imposible daw. Sabi ni Sara Duterte, napaka-imposible daw, mga kaibigan, na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ang sabi pa niya, nagtanong daw siya doon sa kanyang mga kakilala na talagang nasa business ng bigas. Ang sabi daw ay
Imposible yan. At sabi ni Sara, kinutya niya ang Pangulo. Ang Pangulo daw ay nagsisinungaling at nambudol. Ngayon mga kaibigan, nung nagawa ng Pangulo na magkaroon ng 20 pesos na bigas, bigla siyang kumambyo. Ang sabi ni Sara, alam naman daw niya na pupwede. Ayaw lang daw niyang sabihin kasi ayaw daw niyang tulungan ang ating Pangulong BBM. Tingnan niyo ang magiging sinungaling. Napakasinungaling naman talaga mga kaibigan, di ba? Kaya mga kaibigan, no, ito po, maaga kong sinasabi sa inyo, sa darating po na halalan presidential election 2028, mas maigi po na ang ating iboto ay si Speaker Martin Romualdez dahil siya po talaga ang magpapatuloy ng mga nasimula ng ating Pangulo. Napansin niyo ba lahat ng mga programa ng Pangulo sa mga farmers, si Speaker Martin ang talagang number one na talagang supporter. Siya po ang naglalabas ng budget para po matupad yung mga pangarap na yan ng ating Pangulo. Kaya, sa darating po na 2028 election, mas maigi na ang ating ihalal ay kaalyado ng ating Pangulong BBM. At, mga kaibigan, wala pong iba kundi si Speaker Martin Romualdez. May talino, magandang credential, mga kaibigan, nagtapos sa 2 university sa ibang bansa at pagkatapos nagtapos din ng abogasya dito sa University of the Philippines, mga kaibigan. At bago siya naging politiko ay nagkaroon siya ng mga matitinding mga posisyon sa mga kumpanya. Siya po, maganda po ang kanyang working experience at hindi magnanakaw dahil dati ng mayaman. So, hindi magnanakaw. Hindi katulad ng iba dyan na mahirap pero ngayon, bilyon-bilyon ang pera dahil sa pagnanakaw. Yan po ang katotohanan, di ba? So, sa katotohanan lang po tayo dito, hindi po tayo maninira, no? So, eto, yan nga po mga kaibigan, no? Ang ambisyon po ni Albi Binetes, mga kaibigan, na magkaroon ng sariling party. Kayang-kaya niyang gawin to kasi bilyonaryo siya, no? Pero, kakayanin ba niya ang suporta ng mga mambabatas? Na alam naman natin na ang mga mambabatas ay nakasuporta po kay Speaker Martin Romualdez. Ito naman pong si Toby Tiangco ay usap-usapan na kukuning witness ng defense team ni Sara Duterte, mga kaibigan. Itinanggi ito ni Toby Tiangco, pero pag may usok, mayroong apoy. Pag may apoy, may usok. Remember mga kaibigan, after ng eleksyon, nagsalita ito eh. Ang sabi niya, dapat daw, hindi daw tayo dapat nag-impeachment. Kasi, ito daw ang dahilan bakit natalo. Aba, hindi mo pa kasi aminin na hindi ka magaling na campaign manager. At saka isa pa, ay hindi nga nakapasok lahat, no? Hindi nga nakapasok lahat ng mga senatorial bet ng ating Pangulo, pero majority ng mga nanalo ay sa panig pa rin ng Pangulo, di ba? Mga senatorial bet ng Pangulo yun, majority. So, sabi nga ng Pangulo, nung kami ay nag-Thanksgiving, ang sabi nga niya, although hindi natin na-expect na hindi makapasok lahat, pero okay na rin to dahil majority pa rin naman eh. Majority ng mga pumasok ay under the picket of President Bongbong Marcos. Di ba? Sinuportahan, guys, lately ko lang nalaman na sinuportahan din pala ng alyansa si Kiko Pangilinan. Sinuportahan pala ng alyansa, mga kaibigan, si Kiko Pangilinan. Kaya ang nangyari ay dinala na rin sila ng mga LGUs. Kasi nga, nag-go signal na ang Pangulo na suportahan din si Kiko Pangilinan. Kaya inano na rin sila ng mga LGUs. Itinaas na rin ang kanilang kamay ng mga LGUs kasi nag-go signal po ang Pangulo na suportahan sina Kiko Pangilinan. Diba? So majority talaga mga kaibigan, no? Ng mga senatorial bet ng ating Pangulo ang nanalo. Diba? Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Hindi po natin alam, baka mamaya totoo nga na itong si Toby Tiangco, mga kaibigan, ay mag-witness, no? Sa coming impeachment ni Sara Duterte. Diba? Kasi may sinasabi siya na kaya daw pumirma dahil daw meron daw 150 million, pero pag tinatanong mo naman yung mga wala naman, mga kaibigan, hindi siya realistic eh. Biruin mo
Pag pumirma daw, may 150 million. Napaka-unrealistic. Ilan ang pumirma? 215? Naging 240 nga eh. 240 na mga kongresista. O, i-times mo, 150 million times 240 na mga kongresista. Grabe, ang laking pera ha. Hindi siya realistic mga kaibigan. Hindi realistic ang sinasabi ni Toby. Kasi kung totoo yun, hindi sana na flag na sana yan sila. Oh, hindi sana na akusahan na sana, di ba? Ng katiwalian. Sana meron na ng ebidensya na talagang ganun ang nangyari. Pero wala eh. No evidence. Puro lang dakdak, puro lang mga paratang, pero wala namang maipakitang ebidensya. Parang si Amy Duterte. O sabi niya, ay, namili daw ng maraming boto. Pero wala namang maipakitang ebidensya. Pero siya, may ebidensya, namili siya ng mga boto. Nakalagay, black voting pa, Amy Marcos, number 39. Black voting ha, tapos yung envelope may laman, 1,000 pesos. O, kitang-kita, siya ang nag-vote buying. Saan galing ang pera niya? Sa bagay, Marcos yan eh. Mayaman naman talaga yan eh. Diba? Yun guys, no? So mga kaibigan, sa lahat ng issues, maliwanag na hindi safe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sina Albi, Duke at Toby ang magiging speaker. Dahil sa totoo lang, lahat sila ay pro-Duterte o konektado sa mga Duterte. At hindi po sila ganon kaloyal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tanging si Speaker Martin Romualdez lang ang makakadepensa kay PBBM sa huling 3 taon dahil napatunayan na niya ito at ang patunay ay ang matibay na tiwala sa kanya ng majority ng mga kongresista. Super majority. Safe si PBBM versus impeachment. Yan ang katotohanan mga kaibigan, na si Speaker Martin Romualdez po ay matatag. 287 members of 20th Congress want Martin Romualdez leadership. Mga kaibigan, kung si Speaker Martin Romualdez ay isang tiwali na kongresista o na speaker, hindi siya makakakuha ng ganitong klaseng numero. Kung si Speaker Martin Romualdez ay incompetent, hindi niya makukuha ang 287 na members of the House na susuporta sa kanya. Pero mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay talagang magaling, talaga pong maayos ang pamumuno, strong leader, at hindi tiwali. Kaya po nasa kanya ang 287 na mga kongresista na sumusuporta sa kanya. Guys, konti lang ang hindi sumuporta. Kasi ang pagkakaalam ko nasa 316 lang sila eh. 287 ang sumuporta. Sobra-sobra pa mga kaibigan sa majority. Grabe, no? Talagang si Speaker Martin Romualdez ang kanilang gusto. 'Di ba? Kasi nga, si Speaker Romualdez po ay strong leader. Matino na leader. Maayos na leader. Kasi kung katulad yan kay Sara Duterte na nagnanakaw, ay malamang papaano na yan? Patatalsikin na yan. Malamang, mga kaibigan, kasi 2 beses na siyang pinagtangkaan na patalsikin di ba? Ni GMA. 2, 3 beses pinagtangkaan na patalsikin para ipalit si GMA. Nang sa ganon ay matuloy ang balak nila na ipa-impeach si PBBM para i-install ang isang vice-presidente na maging presidente ng Pilipinas. Gagayahin nila GMA formula na 10 years na namuno sa ating bansa. Yan ang kanilang gagayahin. Pero hindi nila nagawa dahil strong leader po si Speaker Martin. At mga kaibigan, hindi nila nagawa na ipa-impeach si PBBM at gawa ng mga issue dahil po si Speaker Martin Romualdez ang number 1 line of defense, number 1 shield ng ating Pangulo.
Kaya nga po si Sara Duterte ay super galit na galit kay Speaker Martin Romualdez dahil hindi po nila magalaw si PBBM, hindi po nila mapatalsik si PBBM dahil po yan kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ako talaga ay nagpapasalamat sa ating Speaker Martin Romualdez dahil po sa kanya ay protektado ang ating Pangulong BBM. Dahil po yan sa lakas at pagiging strong leader ng ating Speaker Martin Romualdez. No? Kaya sa nakikita ko, no, si Speaker Martin Romualdez talaga ang nakikita ko na fit na maging kahalili ng Pangulo sa 2028 na maging presidente ng Pilipinas. Bagamat hindi siya nakilala ng mga sambayan ng Pilipino ng lubos-lubusan dahil inuna siya, mga kaibigan, na talagang tirahin at pabagsakin at siraan ng Vice Presidente. Talagang ang aga napakaaga, mga kaibigan, na sinira ng Vice Presidente si Speaker Martin at pinatira niya sa kanyang mga DDS na mga vlogger si Speaker Martin, no? Siya po ang nanguna, mga kaibigan, nasirain si Speaker Martin, tawagin na tambalos-los, akusahan ng kung ano-anong mga akusasyon na kesyo nagnakaw, kesyo may kaso, pero lahat po ng yon ay hindi totoo, kundi isang malaking paninira. Grabe po ang paninira na ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Kaya naman lahat ng kanyang paninira kay Speaker ay nagbumerang sa kanya. Sabi nga po, kung ano ang gawin mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Pag siniraan mo ang kapwa mo, babalik sa'yo. Kapag ginawan mo ng katarantaduhan ng kapwa mo, babalik sa'yo. Yan po ang nangyari kay Sara Duterte. Dahil, mga kaibigan, napakaaga ay sinira niya si Speaker Martin. Napakaaga pa, mga kaibigan, sinira na niya si Speaker Martin. Tinawag niya na tambalos-los, inakusahan niya ng kung ano-anong akusasyon. Bagamat si Speaker Martin Romualdez ay hindi kumibo at hindi man lang nag-revenge sa kanya. Pwedeng mag-revenge si Speaker Martin, pero hindi po niya ginawa dahil si Speaker Martin Romualdez ay isang mabuting tao at hindi po, wala po sa kanyang guni-guni man lang na mag-revenge dahil si Speaker Martin ay mabuting tao, katulad din po ng mga Marcos. Kaya tingnan niyo nangyari ngayon kay Sara Duterte. Bumalik sa kanya ang lahat ng paninira ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Bumalik sa kanya ang lahat din ng paninira ni Duterte, Rodrigo kay Speaker Martin. Bumalik din sa kanya. Tingnan mo na saan ngayon si Rodrigo Duterte. Diba? Napakaaga nilang siniraan si Sir Martin. Ang sabi pa nga ni Rodrigo Duterte, yung corrupt Congress. Yan si Martin Romualdez, hindi ko man mapabagsak ang House of the Representative, pero kayang-kaya kong pabagsakin yung mga tao dyan, ng mga leader niyan. Yan po ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Kayang-kaya daw niyang pabagsakin si Speaker Martin. Anong nangyari? Bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga katarantaduhan, ang lahat ng kanyang mga kasamaan, ang lahat ng paninira niya kay Speaker Martin. Bumalik sa kanya ng bonggang-bongga. Yan ang sinasabi ko. The Bible principle, kung ano ang itinanim mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kung ano ang sinabi mo na kasamaan at ginawa sa kapwa mo na masama, God, babalik yan sa'yo. Gaba, ang gaba, dili gyud magsaba. Kung kanus-ana siya mo anha sa imong pirtahan kana, nagabaan ang mga Duterte, naa sa ila ang gaba sa Ginoo, kay ila manggi gilibak, ilang dili lang gilibak, siniraan nila ng bonggang-bongga si Speaker Martin Romualdez, si PBBM, si F. Elisa at ang buong gobyerno. Siniraan nila, kaya ngayon, ang gaba, dili gyud magsaba, nagabaan sila, kinarma sila, ayan, kinarma, yan ang prinsipyo ng Biblia, karma. Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, kakarmahin ka talaga. Yan po ang karma. 'Di ba? Yan po, mga kaibigan. Kaya, mga DDS, mag-isip-isip kayo, no? Kinakarma na kayo. Ibabalik ka sa inyo ang sinasabi ng tatay niyo. Ang mga lumalaban sa gobyerno, mga komunistang NPA.
Yan kayo, mga lumalaban sa gobyerno, ang walang alam kundi magreklamo sa gobyerno. Kayo, ang mga komunistang NPA. Yan, ganyan kayo. Mga komunistang NPA. Kayo yan, kayo. Oh, yan ang katotohanan, di ba? Yan. Kaya, mga kaibigan, no? Tuloy natin. House Executive Speaker Romualdez has super majority in the 20th Congress. Yan, super majority po siya, mga kaibigan. Ang numero na kanyang nakuha ay super majority. Yan, Manila, Philippines House Speaker Martin Romualdez has a super majority in the 20th Congress, according to Deputy Speaker David Suarez, 2nd District of Quezon City. Quezon 2nd District, no? Sa Quezon, si JJ Suarez. As of Saturday afternoon, no less than 240 members have already signed the manifesto support. That number keeps climbing, Suarez said in a statement on Saturday. Mga kaibigan, no? So it keeps on climbing. Dumadami pa, mga kaibigan. Instead na mabawasan, lalong dumadami ang sumusuporta sa ating Speaker, Martin Romualdez. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang pinakamalaking partido natin ngayon, kay Speaker Martin Romualdez. Ang dami niyang mayors, ang dami niyang governor, ang dami niyang mga representative. Mga kaibigan, pumunta sa kanyang partido. Ang laki po ng partido ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nga natatawa ako dun sa kanilang sinasabi na meron daw curse ang pagiging speaker, na lahat daw ng nagiging speaker ay hindi daw nananalo sa eleksyon sa pagka-presidente. Ibahin nyo ito. Dahil kita nyo, ang daming sumasama sa kanya. Ang daming nakikipartido sa kanya, nakikiparty. Ang daming lumalahok sa kanyang partido. Ibig sabihin, talagang napaka-strong ng kanyang liderato. Hindi lang sa pagiging Speaker of the House, kundi napaka-strong ng kanyang liderato as a politician. Yun yun, mga kaibigan, di ba? Kaya nga sabi ko, fit na fit talaga si Speaker Martin Romualdez bilang Pangulo ng Pilipinas na hahalili kay PBBM sa darating na 2028 election. Dahil si Speaker Martin ang magpapatuloy ng lahat ng mga pro-poor na mga programa ng ating Pangulo na hindi nagawa ni Duterte ng 6 na taon. Katulad na lang ng benteng bigas. Sa panahon ni Duterte, sumampa sa 80 pesos pataas ang presyo ng bigas. Natatawa pala ako, mga kaibigan, ha. Guys, ha, kanina nag-post ako, no, tungkol doon sa, kasi binuksan yung isang store, no, sa Bacoor, Cavite, na kung saan itong store na to ay magbebenta ng 20 pesos na bigas. Binuksan kanina, no? So, merong isang DDS na nag-comment. Nagpakita na naman ng kabobohan, no, isang DDS. So, nag-comment siya. Ang sabi po ng DDS na to, mga kaibigan, no? Basahin natin yung comment ng DDS na to. Ang sabi po niya, ito po yung comment niya. Sa panahon ni Tatay Diggs o Tatay Digong, tag 30 lang ang bigas. 30 lang daw ang bigas sa panahon daw ni Digong, ha. Tapos sabi niya, sa panahon sa panahon ni Tatay Diggs, tag 30 lang ang bigas. Paano naging 75? Sabi niya, what up? Sa panahon lang ni BBM, ka 60 pesos na bigas. Ginoo ko, panabangi, asa mga utok, ani nila. Binanggit pa ang Diyos. Binanggit pa niya ang Diyos, ha? Sa kanyang kabubuhan, binanggit pa niya ang Diyos. Oh. Okay, mga kaibigan, nagpakita ako ng resibo. Pahiya siya, eh. Oh. Resibo. Ang presyo ng commercial rice doon, umalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang puto na gawa sa kamuting kahoy. Puto sa piso, pati marang sa piso. Yan ang kaya ng bili naman mahirap. Naghihingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain
province, 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. So, masyado na lang pwede kami basket. Alog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag City sa Ilocos Norte kung saan 2 araw na lang daw ang itatagal ng nakaimbak na bigas kung hindi darating ang inaasahang supply mula sa La Union. Sa Nueva Ecija, 7,000 pa ang nakareserbang sako ng NFA pero may 4,000 rito, binukbok at isinasailalim sa fumigation. Tapos na rin i-fumigate at pinayagan ng idiskarga sa Tabaco Port sa Albay ang sako-sakong binukbok na bigas galing Thailand. Pero ang tanong, ligtas kaya kainin? Yan, di ba? So, 2018. Pumalo na sa 2018, 80 pesos pataas. Ang presyo ng bigas 2018, 80 pesos pataas. May bukbok pa, mahal na nga, may bukbok pa. 'Di ba? Yan po mga kaibigan, no? May amnesia po kasi ang mga DDS. Mahal na nga, mahal na, may bukbok pa. 'Di ba? Yan po yan mga kaibigan, no? Mahal na, may bukbok pa. Ang presyo ng bigas sa panahon ni Duterte, 80 pesos pataas ang presyo ng bigas sa panahon ni Duterte. 80 pesos pataas. Di ba? Yan yan mga kaibigan. So, with this broad support, tingnan lang natin Ito, Suarez said the following blocks already showed support for Romualdez. Una, Lakas Christian, Muslim Democrats, Lakas CMD. Yan, kay Speaker Martin yan. National Unity Party or NUP, sumuporta din kay Speaker Martin. Nationalist People's Coalition or NPC, sumuporta din kay Speaker Martin. Nationalista Party or NP, sumuporta din kay Speaker. Partido Federal ng Pilipinas, kay PBBM ito, sumuporta din kay Speaker. Party List Coalition Foundation and Corporation, PCFI, sumuporta din kay Speaker Martin. So with this kind of broad support, any attempt to challenge the Speaker's leadership is simply unrealistic. The House wants stability and progress, and Speaker Romualdez delivers both, Suarez said. Speaker Romualdez has shown calm yet decisive leadership. He is open to all but never unclear in direction. He has kept the House focused on performance, not partisanship, he added. Pansin niyo ba mga kaibigan, ang House of the Representative ngayon, ikumpara mo sa House of the Representative nung si Duterte ang nakaupo? Nung si Duterte ang nakaupo, very divided ang House of the Representative. Hindi sila maswito ng kanilang mga speaker. Divided po. Pag merong mga bills, late lagi, kaunti lang ang kanilang napapasa. Kasi po, ang kanilang speaker ay hindi strong na katulad ni Speaker Martin. Ang speaker nila during that time ay hindi decisive, hindi strong leader, at hindi po magaling na leader. Unlike ngayon sa panahon ni Speaker Martin, united po ang Congress. Kung meron mang mga medyo tumataliwas, kaunting-kaunti lang. United po ang Kongreso ngayon. At pag may mga bills, napapasa kaagad. Malayong-malayo sa pamumuno ni Chis Escudero na hindi niya kaya ang kanyang mga members na mga senador. Yung kanilang mga assignment, hindi nila nagagawa. Unlike po kay Speaker Martin, bago magbakasyon, almost 100% ang mga bills ay naipasa. Yan po si Speaker Martin Romualdez. Kaya siya pa rin ang pinipili ng mga kongresista. Si Speaker Martin Romualdez pa rin ang sinusuportahan ng majority ng mga kongresista dahil nakita ng mga kongresista kung gaano kalakas, ka-strong leader at kung gaano ka-decisive leader, kagaling na leader si Speaker Martin Romualdez. Kaya kung merong nagtatangka na agawin ang kanyang seat as a Speaker of the House, lahat pong ito ay hindi magtatagumpay. Dahil ang numero ay walang iba kundi na kay Speaker Martin Romualdez.
as the Speaker of the House. At dahil po dyan, ang numero ay nakay Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, magpapatuloy ang mga pro-poor na mga programa ng ating Pangulo. Dahil po, sinusuportahan po ito ni Speaker. Naglalabas ng mga budget para sa mga pro-poor na mga proyekto ng ating Pangulo. Lalong-lalo na ang programa ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. Na ngayon, ay nasa maraming lugar na ng ating bansa at iniisa-isa po yan, unti-unti, para nang sa ganon, mga kaibigan, ay maikalat na yan at buong bansa na ang magbebenepisyo ng 20 pesos na bigas. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na mga mahihirap na katulad natin. Although ako, hindi na ako dyan bibili kasi nga sabi ko, papaubaya ko na lang yan sa ating mga kababayan na talagang kapos ang kita. Dahil kaya naman natin bumili ng kahit 50 pesos pa na bigas. Pero meron tayong mga kababayan na talagang kapos. So papaubaya na natin sa kanila ang pagbili niyan para hindi na tayo makadagdag pa. Diba? So mga kaibigan, kung kayong mga DDS, kung wala po kayong maiambag sa gobyerno, ito ang masasabi ko. May you rest in peace forever. Yan po ang masasabi ko, mga kaibigan, sa mga DDS na walang ambag pero patuloy na nagrereklamo na parang mga anay ng lipunan. Ito ang masasabi ko, may you rest in peace forever. Nang sa ganon ay magkaroon na kayo ng peaceful na buhay. Kasi kung patuloy lang kayong magiging anay ng gobyerno at ng Pilipinas, hindi kayo makakatulong. Wala kayong ambag sa gobyerno at sa Pilipinas. Hindi kayo makakatulong. Makakasama pa kayo. Katulad kayo ng mga komunistang NPA na sumisira sa ating magandang Pilipinas. Kaya sa mga ayaw tumulong sa gobyerno, sa mga patuloy na naninira, may you rest in peace forever. Admin Rich po, komentarista. Salamat!